Dito po tinuldukan na ni VP Sara yung mga pinakakalat na tsismis ng mga sympathizer ng NPA, ng mga dilawan, ng mga pinklawan, ng mga loyalistang tanga, o sabihin natin pangkalahatan mga Duterte haters na siya ay mag-resign bilang Vice Presidente para nga daw po matakasan yung impeachment. Dahil kung wala na nga Vice President, kung mag-resign siya, ihihinto na po yung impeachment. At doon, hindi na po makikita yung mga ebidensya daw ng prosecution na magdidiin nga raw kay BP Sara para siya ay mapatalsik bilang Vice President. Ngayon dito, nilinaw po ni Vice President Sara Duterte tungkol sa issue na yon at meron siyang garantiya na hindi po mangyayari na siya ay mag-resign bilang Vice President. So ito, panoorin po natin itong naging statement ni BP Sara at ito na rin po yung magtutuldok sa mga pinakakalat po ng mga sympathizer ng NPA na siya po ay mag-resign para nga daw po matakasan yung impeachment. So ito, panoorin po natin itong naging pahayag ng ating mahal na Vice President at soon to be President na si Sara Duterte. So ito, pakinggan po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po na video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. May bali-balita po ma'am na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Ma'am, ano po masasabi niyo sa performance ng defense team niyo sa ongoing impeachment trial? Yes. Lagi ako nagpapasalamat sa legal team, sa defense team, at sa mga kababayan natin sa suporta nila sa akin at syempre sa tulong nila sa akin at patuloy nila na pagtitiwala sa Office of the Vice President. Personally, ma'am, kumusta na po kayo? Oh, okay lang ako, ma'am. Masakit lang yung paa ko sa pagtayo ng 2 oras. Thank you for coming here, ma'am. Yes, masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. At syempre, nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin. May bali-balita po ma'am na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. You have publicly declared, ma'am, that you will run for president sa 2028 and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this, ma'am? Sa ngayon, pinaprioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat ng preparations doon ay mangyayari kapag tapos na yung impeachment trial. Last 2 questions po, ma'am. Ano po ang masasabi niyo sa nananatili niyo po mataas na trust and approval rating po sa mga iba't ibang survey? Oo. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandiyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Last question, ma'am. Ang huling mensahe niyo po para po sa ating po mga kababayan. Oh yes, huwag tayo mawala ng pag-asa. Alam ko frustrated na ang mga tao, galit na ang mga tao at nawawalan sila ng pag-asa na kung meron pa bang
pagbabago at mas maayos na Pilipinas para sa atin at para sa ating mga anak. Pero kapag nagtulungan tayo, ibalik natin ang tapang at malasakit, merong pag-asa ang mga Pilipino at ang ating mahal na Pilipinas. Salamat, Thank you. So yun po tinuldukan na po ni Vice President Sara Duterte na hindi po siya mag-resign gaya po ng mga pinakakalat nga ng mga sympathizer ng NPA, ng mga Duterte haters. So siyempre dahil kung sakasakali nga naman ng ganun ang gagawin ni VP Sara, despite sa dami po ng mga sumusuporta at naniniwala po na wala pong ginawang hindi maganda si VP Sara sa kanyang termino bilang Vice President, mababahiran po yun kapag siya po ay nag-resign. So, ang pinakamangyayari lang po dito, nasunod lang po yung gustong ng mga Duterte haters, yung narrative nila, na may tinatakasan si VP Sara, kaya siya mag-resign. So, itong ipinakakalat nila na resignation nga ni VP Sara, ito ay taktika lang nila para mahulog sa bitag si VP Sara. Pero dahil nga sa, kitang-kita naman na sa mga nagdaang araw ng impeachment, doon nakita natin na talagang walang kalatoy-latoy po yung isinalang po ng prosecution para sabihin merong nga pong ginawang betrayal at public trust itong si VP Sara. So kung mag-resign po siya, so parang binaliwala niya po yung 32 million na bumoto sa kanya noong nakarang eleksyon. Mas marami pa sa boto ni Bongbong Marcos. Pero kahit na ganun pa man, hindi pa rin po talaga may iwasan na nandun pa rin yung may halong pagsisisi o sinisisi ng iba itong si VP Sara. Gawa nga ng dahil din naman sa kanya nagkaganto yung bansa po natin at nahirapan na nga rin po dito sa sitwasyon na kinakaharap natin dahil nga sa malawakang korupsyon sa pamumuno ni Bongbong Marcos. So yung pagiging konsentidor ni Bongbong Marcos, ito yung nararanasan natin ngayon at sigurado naman na nararamdaman niya ni VP Sara at bit-bit niya yung yung burdens na yan dahil nga kung hindi nga niya tinulungan si Bongbong Marcos, siguro kung tumakbo nga siya bilang presidente noong time na yon, hindi po ganito kahirap ang Pilipinas gaya ng dinadanas po natin ngayon. So dahil dyan sa pagtuldok nga niya na siya ay hindi mag-resign bilang Vice President, so yung narrative po ng mga Duterte haters, especially ng mga sympathizer ng NPA, yung kasi yung mahilig ng propaganda na siya ay mag-resign, wala na po. So tuldok na po yun, X na po yun. So kahit po maglabas pa ng mga statement itong mga sympathizer ng NPA, wala na po yung magagawa dahil nga nanindigan na si VP Sara na hindi siya mag-resign bilang Vice President. So ang gagawin na lang ni Bongbong Marcos, gawin daw po yung kanyang lahat ng kanyang magagawa para matanggal bilang Vice President itong si Sara Duterte. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.